Jr. may colostomy bag na. Naku po, ito na nga sinasabi ko. At eto, Senator Amy Marcos, muntik nang maitulak si Marcos Jr. sa helicopter. Ang tindi nitong mga to Matindi itong mga ibabalita ko sa inyo ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. At speaking of colostomy bag, siya po yung inilalagay dito sa tagiliran. Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Kapag, di ba, ay nagkaroon po ng malubang sakit itong si BBM. At yun nga daw, ay meron na nga daw itong butas or dito sa tagiliran na doon dumadaan ang dumi nito. So ngayon, may papakita po ako sa inyo yung video maya lamang. At tingnan natin kung ito ba ay totoo o hindi. At ito pa yung isang nakakagimbal na balita na itong si Senator Amy Marcos ay itinulak daw or itutulak etong si Marcos Jr. sa helicopter. Aba, mukhang nagkakainitan na yung magkapatid talaga, no? Nagkakapersonalan na. At syempre, bago natin sunugin ng mga korap sa gobyerno, mga banateros, ay eto po, no? Huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa J. Guevara na JG Banateros, J. Guevara tuloy. At ang aking TikTok account na J. Guevara. So yan, may kita nyo po yan din sa ating tignan nyo na lang, i-research nyo na lang, i-type nyo na lang ho dyan para makita nyo po ang aking mga account. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin nyo lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto, simulan na natin ng iba pang mga balita katulad lamang nito. Oo, eto na. Ang chair ng Committee on Justice na si Kong Luistro, Ray Diana Pro Martin at BBM. At Ray din siyang anti-BP Sara Duterte. So palagay ninyo, fair ba? Hindi, syempre. Alam na, kaya nga tinawag na Kaya nga tinawag na Delima 2.0 yan si Luistro. Isa yan sa mga bataan ni Martin Luther Romualdez. Isa yan sa mga sa mga garapata ni Marcos Jr. at isa sa mga anti-Duterte. So hindi na bago sa amin. Hindi na bago sa atin yan. Tsaka alam naman na natin yung karakas niya ni Luistro. Hindi ko nga alam ba't nanalo pa yan Yan lang yung pinagtataka ko, hindi ko alam kung bakit nananalo yan etong mga to. Hindi ko rin alam kung ba't nanalo etong si Luistro. So baka talagang sobrang lakas niya lang sa Batangas or baka naman talagang malakas ang kapit niya doon sa Comelec. Ay, sorry. So dito naman tayo sa kabila. Eto, oo. Tito Soto, inaapura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kutay na, nung impeachment ni Marcos Jr. wala kang sinabi. Tapos impeachment ni BP Sara, minasasabi ka na. Tapos sasabi mo, hindi ka tuta ng administrasyong Marcos. Di wow. Di ba? Siya mismo nagpatotoo Siya mismo nagpapakilala sa sarili niya na ako ay isang bataan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Lapit ni Tito Soto. Ni Tuta Soto. Hindi yung mga tawag sa kanya ngayon ng ibang mga vlogger ay Tuta Soto. Bagay naman talaga. Biruin mo, nagsalita ka sa impeachment ni BP Sara pero no comment ka sa impeachment ni Marcos. Ano kaya yun? Kalokohan no? Ang laking kalokohan na nito ni Tito Soto, no? Ewan ko ba bahala siya siya naman sumisira sa sarili niya. Siya naman sumisira sa sarili niya siya naman magdadala niyan. Sabi nga ni Tito Sen, hindi na nga daw siya tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Di nga. Totoo ba?
na hindi ka natatakbo sa susunod na eleksyon, eh gusto mo nga daw maging presidente. Ay, okay, kaya pala, siguro, di ba, plano nila na maging presidente si Tito Sen. Siyempre, kapag na-impeach nga naman si VP Sara, at siya pa rin, kung siya pa rin ng Senate President, eh siya yung magiging Vice President ni Marcos Jr. Tapos, isusunod nila i-impeach si Marcos Jr. So, magiging presidente agad siya. Kaya pala wala nang balak tumakbong senador sa susunod na halalan kasi nga ang plano ay maging vice president. Kaya naman pala ka. Ngayon gets na namin. Tuta Soto again. Eto na nga. Online trolls nais tapusin ni Soto. Dapat ang internet, anumang social media platform sa internet, kailangan one person, one account. Pagka hindi verified, tanggal. Yup. Ang tindi mo naman, Tito Sen. Ang higpit mo naman. At speaking of trolls, di ba yung mga amo mo yung pinakamaraming trolls kaysa sa mga Duterte? Inamin ni Marcos yan, di ba? Sa bibig mismo ni Marcos Jr. nang galing yan. Na marami silang trolls. At kitang-kita naman yung mga ka-fake newsan ng mga kabilang mga vlogger. Biri mo, debunk sila ng debunk dun sa mga proyekto ni Sandro Marcos pero nga. Oo, hindi nila maipaliwanag na maayos. Kesyo wala daw baha sa Ilocos Norte. Puta na, wala palang baha. Ba't ang daming project dyan ng flood control? Gago bobo lang. So Tito Sen, alam mo, kung tatapusin mo yung online trolls na yan, sa totoo lang, maganda naman to kasi wala nang mga dami-dami account. So goods naman yon. Kaso nga lang, mukhang hindi ka papayagan ng amo mo kasi sila nga ang may maraming trolls. Mag-ano ka muna ha? Mag-meeting muna kayo ng iyong amo. Oo, para tawag dito, para alam mo na 'yon, para hindi kayo magkasalungat ng inyong plano. Kasi kung trolls lang ang usapan, di amak na napakaraming trolls ng administrasyong Marcos. At obvious naman, diba, kitang-kita. At ito, speaking of vlogger na kumakampi sa administrasyon, diba, may inilabaso si Madarahog. At ito, matagal na rin naman din namin alam na may mga nagsasabi na rin sa amin na kasi iniisip namin bakit kaming mga Duterte supporters or Duterte or mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte tawag dito, nakapokus lang kami sa pagbabalita. Nagtataka kami bakit palagi kaming minimension sa mga vlog or videos ng ng mga tanso dugyot vlogger. Mapadilawan, pinklawan at pulangaw ng mga vlogger. So nagtataka kami, sabi namin bakit sila nakapokus sa atin? Bakit hindi nila pagpukusan na ibalita nila sa mga supporters nila magandang nagagawa ng administrasyong Marcos? Yun pala ka. Ano pala yan? Kapag minention ka ng isang vlogger, dapat, hindi mo dapat pala sagutin yun. Kasi kapag sinagot mo yun at kumagat ka doon sa pain nila, anak ng teteng, tiba-tiba sila. Biruin mo may 100 pesos ang bayad sa kanila sa bawat comment. Hindi ko alam kung sino nagbabayad. Pero alam na this. Diba? Alam na this agad yan. So 100 pesos per comment sa mga vlogger. Doon sa mga tansu vlogger. Tapos may 300k ata sila per month. Hindi ko masyadong nakalimutan ko yung video ni Madarahog Pero nasa 300k per month nila, labas pa yung bayad sa comment. Kapag maraming comment,
na may kita doon. Halimbawa, 'di ba? Oo, halimbawa na sa 100 pesos, mag-calculate tayo, mahina tayo sa math. Hindi naman tayo nagtatali-talinuan. 100 times, halimbawa, yung isang video. Halimbawa ako, binanatan ako ng isa sa mga tanso vlogger or mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon. Tapos nagkaroon ng comment yun ng 1,000 comment. So sa 100 pesos, meron silang, grabe. Sa 100 pesos, meron silang 100K. Utang ina, lupit ah. No, meron silang 100 Meron silang 100K pesos. Medyo tiba kung halimbawa na may comment na 5K. Sabihin na natin na 5,000. Utay na may kalahating milyon sila. Kung halimbawa magkaroon ng comment. Hindi ko lang alam kung sa like meron din. Hindi ko alam pero ganun, no? So lupit. Kaya pala magtataka tayo, yung mga vlogger sa kabila, may mga sarili ng kondo, may mga bagong sasakyan, may nakakabili na ng sports car. 'Di ba? Samantalang ang mga followers ang bababa. Unang-una po, ito po para sa kaalaman nyo po mga banateros, mga kabiyaya. Ang kitaan po sa Facebook ay napakaliit. Napakaliit po niyan. Kahit po yung mga, depende na lang pag sobrang sikat ka ha, yung million views ka or kahit nga million views pero kung million views araw-araw ang upload mo, may talagang medyo tiba-tiba ka dyan. Pero kung sa katulad nung vlogger na bumili ng Mustang ina niya, ang followers pa lang noon, ang followers pa lang po noon sa Facebook ay napakababa. 'Di ba? Tapos ang followers niya sa YouTube, tingnan natin, hindi na natin banggitin pangalan ha. Hindi na nating banggitin pangalan niya. Ang subscriber niya po sa YouTube ay meron po siyang 331K. So hindi naman po binabayaran ni YouTube yung subscriber. Hindi po yung ganun ha. Ang binabayaran po views. Chinek ko po yung kanyang views, bibihira lang po siya magkaroon ng 30,000 na views. So hindi pa rin po siya aabot ng halos 100K per month sa YouTube niya. Hindi po siya aabot ng 100K per month. Kung ang views mo ay may mga views nga siya dito na 8 hours 9.4 yung kay Sir Jack. Meron siyang kay Bato na 4,700. So wala to. Hindi siya kikita ng milyon or napakalaking pera sa pagbablog. Tapos nung chinek ko pa yung Facebook page niya, nasa 30K lang ata yung followers. So nakakapagtaka na bakit sila nakaka-afford na bumili ng mga ganyan. Kasi ako hanggang ngayon, ang tagal ko na nagbablog. Hanggang ngayon po nangungupahan ako. Hindi naman porket, baka sabihin nila, ay magastos ka kasi Jay. Although may big bike ako, pero pinag-ipunan ko at tinulug-hulugan ko yun. Bago ko mabili, ha? Ang dami kong inubos na laway sa pagbablog dahil lang doon sa paghulog-hulog ng motor ko. At yun po ay second-hand. Second-hand. Okay, hindi siya brand new. Sikin. Alam niyo yung sikin? Hindi yun manok ha? Oo. So yun. So ngayon, ganyan nga yung ginagawa. Kaya kami mga banateros, hindi namin sila sinasagot. Kasi once na sumagot ka, at once na awayin mo sila, na-mention na nila yung pangalan mo, lalong-lalo na si Banat Bay, pag minention nila yung pangalan ni Banat Bay, at akala naman nila sasagot. At kapag kumagat ka sa pahay nila, putang ina, paldo sila. Tapos ngayon, parang sasabihin ni Tito Soto, i-analyze yung online trolls.
Unahin mo muna yung mga nasa hanay nyo ha, bago yung mga wala sa hanay nyo. Para maganda. Lupit, no? Ang tiba-tiba ka. Alam nyo, napawaw talaga ako doon. 100 comment. 100 pesos per comment. Biruin mo yun, may 100k kapag may nag-comment na sa'yo na 5k. 5k comment about dun sa topic mo, about dun sa banat mo. Puta na, paldo. Tangina, no? Sa bagay, barya na lang naman ho yan sa mga tawag dito. Sa mga kawatan. Trilyon po ang nawawalang pera natin, tapos may utang pa tayo na tumataginting na 17 trilyon na paakyat na sa 18 million. Sa 18 trillion pala. Trillion, hindi million. Biruin mo yun. Kaya basic sa kanila magbayad ng ganun, no? So eto pa. Tito Soto. Magbibitiw kung gusto umano ng mayorya. Kahit may kodita man o wala. Mahimbing ang tulog ko. Syempre paldo Gusto ng mayorya ng mga senador ang ibang leader ipakita nila sa akin at magbitiw ako. Yan naman pala daw inahamon naman kayo ni Tito Soto. Ipakita nyo naman daw kasi sa kanya. Ipakita nyo naman daw kasi na kung talagang may ginagawa daw siyang mali. Alam nyo, yung ibang mga senador ngayon, sunod-sunuran niyang kala Soto tsaka kay Ping. Ayan ng telescope tsaka microphone ng administrasyon. Lalo na ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Di ko lang alam kung sino yung mic at sino yung CCTV dyan sa dalawang yan. Nakapag alam nila na may isang senador na parang hindi kaalyado to ni Bossing, kaagad nilang ilalabas ang mga insertion niyan. At idadawit sa flood control scam. Ganyan naman ang ginagawa ngayon. Tignan niyo yung ginagawa kay Senator Chis Escudero, di ba? Tignan niyo yung ginagawa kay Senator Chis Escudero. Porket naramdaman nila na putang na, hindi natin kayang hawakan sa leg si Senator Chis Escudero. Idiin yan. Di ba? Idiin yan si Keso. Si Cheese, hindi pa pwedeng ganyan. Tayo lang dapat ang pakinggan nila. Tignan mo si Tito Soto, si Ping Lacson. Diba? Si Ping Lacson kahit may issue yan, hindi napapakailaman kasi nga kontrolado ni Marcos. Bata or tuta, kaya nga tuta Soto No? Kaya hindi sila magalaw-galaw. Kaya ibang mga senador yan, tingnan nyo. Ito na lang, pansinin nyo maigi. Kamakailan lang naglabas ng balita ang bilyonaryo mapatungkol sa mga bilyar. Na merong project na DPWH project na nasa private property. At bilyar ang konektado doon sa isyung yun. Tignan nyo ngayon, hindi gumagalaw ng mga bilyar. Nasa safe zone sila lagi. Safe zone. Nasa safe area lagi sila, 'di ba? Para ligtas. Hindi sila nagsasalita. Sa halip sinasang-ayunan pa nila yung ibang mga kagustuhan kagaya na lang ni Tuta Soto. 'Di ba? Kagaya na lang ginagawa ni Tuta Soto, sinasang-ayunan nila. Sinasang-ayunan nila lahat kasi nga pinipitik-pitik sila ng konti. Wag kang kakalas diyan. Eto etong balitang to, pwede kong gamitin sa inyo to, mag-iina. Diba? Pwede naming palabasin na nung panahon ni Duterte, gaganyan-ganyan na naman sila. Kasi diba, naging DPWH secretary dati si Mark Villar. Kaya ngayon tingnan, kapag pinipitik-pitik yung mga senador, ang ibig sabihin niyan is magpa-control ka. Kukontrolling ka nila. Controlling kita para hindi na humaba tong issue na to. Pansinin nyo. Alam ko hindi naman kayo, alam ko nanonood kayo palagi at
aware naman kayo sa mga nangyayari. Diba? Alam ko naman yan na hindi na bago rin naman na sa inyo. Nakikita nyo rin, nagmamasid kayo, napapansin nyo rin yan. So hindi lang ako nakakapansin yan, pati rin kayo. Kaya nga tahimik yung mga bilyar ngayon. Yung nga lang, nabudol na naman kayo. Diba? Budol na naman. Baka nga, wag naman sana mangyari kapag umabot ang impeachment kay sa Senado, baka kasama na ang mga bilyar sa pipirma or papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Baka. Budol nga ni. Diba? Kasi takot sila baka tayo isunod yung mga yan. O tingnan mo ngayon, sino yung mga pinupukpok? Senator Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, Bongo, Bato. Yung si Senator Alad tsaka si Pia Cayetano hindi nila masilip-silipan kasi wala naman silang may sisilip dun sa magkapatid. Diba? Ano sisilip nila? Yung 10,000 na pinangako ni Cayetano. Putang ina, kung pinirmahan lang ni Marcos Jr. yun, natupad din sana yun. Kaso hindi naman pinirmahan Pinirmahan ba ni Marcos Jr.? Hindi naman niya pinirmahan yun. Pinahiya niya si Cayetano. Dahil alam naman din natin ang history ni Cayetano at ni Bongbong Marcos, di ba? So ganun yun Kaya minsan tayo, kailangan din talaga nating mag-obserba at pagdugtong-dugtungin yung mga nangyayari sa bansa natin. Hindi porket nakita nyo lang doon sa isang vlogger na kesyo ganyan, maniniwala naman kayo agad. Kaya nga sinasabi ko rin sa akin, halimbawa, yung mga sinasabi ko dito, kung hindi kayo, magano rin kayo, tuklasin nyo rin ang tunay. 'Di ba? Sa pamamaraan nyo is tuklasin nyo rin kung ano yung talagang totoong balita. 'Di ba? Hindi yung mami may makita, ganoon, totoo siya ba yung kabit? Kabit pala siya ni pero speaking of kabit, may blind item tayo yan. May isang babae sa government nakabit ng isang hilig mo sa chismis pero real talk po may isang secretary na nahuli habang nag-golf at nilalantutay ang isang officer. Uy, sino kaya yun? Ang isang officer na kahit etong sekretary na babae ay may asawa na. Sino kaya yun, guys? May may hula kayo? Comment nyo nga dyan sa baba. Dali. Ulitin ko blind item. May isang sekretary na kabit ng isang opisyal. Mataas na opisyal sa gobyerno. At nahuli sila ng asawa niya, ng asawa ng lalaki, habang nilalantuday etong si Mr. At napahiya etong si girl, si secretary. Napahiya. At partida etong si secretary ay meron ding jusawa. Sino kaya ito, no? Tangina, alam mo yung habang nung nalaman ko yun, ini-imagine ko. Nung nalaman namin ng Banateros, nung may kita niyo sa post ni Boss Dada. Basahin niyo dun sa post ni Boss Dada, andun yung sinasabi ko. Sabi ko, putang ina, ang lupit mo, girl. Para lang makakuha ka ng napakalakas na kapangyarihan, ibebenta mo ang iyong puday. Ikaw, lapit mo. Ang lapit itong babaeng to. Lahat gumagana, bibig, tsaka Pasensya na po sa mga kababayan natin yan. Hindi naman po ako basto sa mga kababayan, pero etong tao na to ay medyo kataka-taka dahil may asawa na pero kumakaringping pa sa iba. No? Hindi nung sekretary na yun. Nahuli daw sila
Nilalandi daw si officer eh. Oo, nakita ng asawa. Patay. Sinigawan daw, penahiya sa ibang tao. At ito daw si sekretary ay galit na galit. Siya pa, may ganang magalit. Oo, kesyo tropa-tropa lang daw. Puta na tropa, nilalandi mo yung asawa nung isa. Gago ka ba? Sino kaya yun, no? Soon malalaman natin yan, ha? Wag na yan, ano na natin. Dito naman tayo. Nagbibiro lang siya. Ibig sabihin niya, siguro yung group na majority, hindi wala. Katuwaan lang namin. Power sharing kay Loren Legarda by Tito Soto. At ang sagot naman sa kanya ni Ma'am Malutkia ay ang Senado ay di katuwaan lang. That's true. Senador kayo, di comedian. Ang interference ng kung sino-sino ay nakakabahala at nakakalungkot. Luma pa ang 20 sa 17 Congress. Hindi ko masyadong gets. Ang nagets ko lang dito yung sinabi niya na hindi ang Senado ay hindi katuwaan at senador kayo, hindi kayo komedyante. Totoo naman. Alam naman na natin na si Tito Soto ay isang artista at naging batikan na komedyante. So doon sa pagiging komedyante niya, sa pagiging artista niya, sa pagiging host niya sa Itbulaga ay wala hong problema. Okay na okay po yun. Pero kung dadalin mo ang dati mong trabaho na pagiging komedyante sa usapin ng Pilipinas at lalong-lalo na ikaw ay senador, putay na, wag ganun. Wag ganun, Tito Sen. Nakakahiya yun. Ha? Nakakahiya yun, Tito Sen. Huwag kang ganun. Masama yun. Ha? Hindi ka na komedyante, senador ka na. Hindi ano yun yung biro-biro dyan eh. Ay, hindi bagay na maging komedyante ka kapag ikaw ay senador. No, sa totoo lang, hindi yung nakakatuwa. O dito naman tayo. Ano na naman? Tito Soto na naman. Pag ang isang Pilipino ay hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako by Tito Sen. Parang kanta lang ah. Nasasaktan ako. Nasasaktan ka pag ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas. Pero no comment ka sa sa pagnanakaw na ginagawa ni Romualdez at ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Bakit ganun, Tito Sen? Ha? Hindi ka ba nasasaktan sa sarili mong ginagawa? Kasi ang pagkampi mo sa isang kawatan at ang ninanakawan ay mismong kaban ng bansa, wala kang pinagkatulad dito sa sinasabi. Sinasabi mo na ano pa tuloy ako, na hilingan pa. Diba? Mas malala nga yun sa'yo eh. Pero mo, pinagtatanggol mo si Romualdez, pinagtatakpan yung ni Ping Lacson si Marcos Jr. Yan yung dalawang magpinsan ng itinuturong mastermind na sa mga kawatan, sa mga nawawalang pera ngayon. Hindi mas masahol ka dun. Ito siya, minsan mag-isip-isip ka ha, para hindi ka mabalikan. Bumabalik lahat sa yung sinasabi mo. Dito tayo. Uy, ano to? Gago to. Totoo ba to? Martin Romualdez na ay, gago, tangina. Akala ko namatay. Hinabahan. Nagulat ako, tas black and white pa yung picture. Tarantado din to si yung nagpo-post ng ang balita ngayon eh. Martin Romualdez namayat na rin. Grabe yung sipon natin, di pa rin gumagaling.
May ano may malamig, tapos mainit, lamig, init, diba? Ganito talaga dito sa Canada. Canada. O eto, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa pangangatawan ni dating House Speaker, late Representative Martin Romualdez nang dumalo siya sa plenary session ng House of Representatives of the Philippines nitong Miyerkules. Karma yarn? Kinakarma na yan. Alam nyo, ito real talk. Kahit gaano nyo pa kayaman, kahit gaano pa kayaman, kahit gaano pa kadami ang pera nyo, putang ina, hindi nyo yung madadala sa impyerno. Unang-una masusunog yung mga pera na yan dahil puro apoy dun. At kaya nga ayaw ni Satanas sa inyo eh. Kasi nga magdadala kayo doon ng pera, yung, sa sobrang dami nyong ninakaw na pera, nakakala nyo madadala nyo yan doon. Nubo na naman ako. Nakakala nyo madadala nyo yan doon, eh nagkakamali kayo. Kahit abutin na kayo ng ilang taon, kung kayo ay mamamatay, hindi nyo madadala sa ilalim sa impyerno yan. Hindi sa langit na, impyerno talaga. Tingnan mo, bagay nga yung apoy sa kanya eh. Bagay yung kay Martin Romualdez yung yung effects ko, no? Bagay na bagay yung alam mo si Satanas eh. Hindi talaga, ilan na sila nangayayat na si Marcos. Nangayayat na si Boying. Eto, nangangayayat na rin. Aba, putang ina. Buhay nga naman. Buhay nga naman. Kulang pa nga yan eh. Sa totoo lang, sa ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kulang na kulang yan. Oo, hindi sapat yan na makita kang may sakit. Talagang matutuwa ang taong bayan kung ikaw ay magdurusa talaga. Yung tipong humahagulhol ka, sigaw ka ng sigaw sa karamdaman mo dahil sa kasamaang ginawa mo sa bansa. Yun ang ikakatuwa ng mga Pilipino. Pero yung ganyan na pumapayat, putang na, takot na kayo. Inuunti-unti na kayo, ha? So, isa pang pumayat, eto pa. Marcos Jr. hindi umano makikialam sa impeachment versus BP Sara. Obvious naman yan. Wala na kaming masasabi sa iyo dyan, ha? Oo, talagang puro kapalusot pagdating dyan. Wala akong reaksyon sa impeachment versus BP Sara. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng house yan. Pabayaan mo sila magtrabaho. Siguro ako hahawakan nila ito ang magtrabaho sila. Sigurado akong hahawakan nila ito ng maayos. So ibig sabihin, inamin na rin pala ni Marcos Jr. na okay lang talaga na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. No, ang galing. Okay. So ganun pala. So parang inamin niya na rin, diba? Kasi sabi niya, sigurado ako nga hawakan nila ng maayos itong impeachment. So talagang inaamin niya na ay okay lang may impeachment kay BP Sara. Ang galing, ganun talaga buhay-buhay. Sige. Masaya na, ito naman, about naman sa impeachment niya. Masaya ako na tapos na ang impeachment laban sa akin. Dahil nakakaabala lang ito sa trabaho namin sa gobyerno. Nagtatrabaho ka ba? Tsaka yung impeachment mo na yun, alam naman namin gawa-gawa nyo lang yun. Tigil-tigilan nyo nga kami. Dito tayo sa isa. Ay putang inang yan. Putang ina. Mayroon akong vision. I have a vision for better Philippines that Filipinos deserve. Tangina nyo, bakit nagiging baliw? Ba't nagiging baliw-baliwan na kayo lahat dyan?
Parang nagkakadamay-damay na kayo ha. Parang lahat na kayo may mga saltik. Aba magkakain kayo. O tigilan nyo kakahit-hit ng katol. Puta na may vision ka na ngayon. Kailan pa pumuti or kailan pa nagkabuhok ng puti si Professor X? Kilala si Professor X? Yung pelikulang X-Men. Oh. Yung kalbong naka-wheelchair na matanda. O yun si Professor X. Kailan nyo nakita nagkabuhok siya ng puti? Hindi kasi Professor X. Ha? Ikaw si Remulia the Lover Boy. Puta na may pa-vision ka. Putang inang yun. Alam nyo, speaking of vision, may kwento ko lang. Ang talagang hinangaan ko sa mga ganitong kakayanan, sa mga vision at nagkatotoo at talagang nangyari at ginawa niya, talagang nangyari at nagawa niya, ay si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, yung Glory Mountain, yung Prayer Mountain, yung sa Kingdom, yung pagkapangulo ni Pangulong Duterte, pagka Vice President ni BP Sara, lahat yun nanggaling yun din sa vision ni Pastor. Na nung marami ding tumutulig sa kanya na kesyo may ganun daw, hindi daw totoo yun. Pero nung pinakita, alam nyo, pumunta kami sa isang yung tinatawag na museum. Dati pala, talagang etong KOJC ay kapag nagsasagawa sila ng seremonya or tinatawag na ko sa ating mga Katoliko ay pagdarasal, sa kanila sa gilid-gilid lang. Dahil wala pa silang simbahan noon. At yung kung saan natatandaan nyo yung siege, saan sinugod ni binaboy ni Torre yung KOJC, diba? Nung nag-ano sila ng warrant of arrest pero search warrant ang ginawa nila, di ba? Yun ay isang vision lamang ni Pastor na ngayon ay nagkatotoo. At yan, katulad yan kay Vice President Sara Duterte. Sa tutusin talagang vision niya na rin yan. At eto, yung nangyari sa kanya ngayon, yung panggigipit sa kanila. Matagal niya nang sinabi daw yan sa mga miyembro niya. Matagal niya nang ikinuwento yan. Wala pa yung mga issue ngayon, wala pa. Hindi pa siya masyadong kilala si Pastor. Basta wala pa lahat to. Parang hindi pa nga pangulo nga si Pangulong Duterte noon, wala pa. Talagang niya tong yung panggigipit sa kanila hanggang sa pagkakulong sa kanya. Nasa vision niya to at nangyari yun. At nangyari naman talaga at kaming mga banateros ang mga buhay ng mga testigo dun. At nakita talaga na rin namin. Eto po tayo na anong vision nito? Baka bisyo, hindi vision. May bisyo ka ba? John Vic Remulla, may bisyo ka ba? Kaya yung bisyo mo, ang epekto, nagiging vision. Tangina na. Kakaiba na tong mga to, may mga sarili-sarili silang superpower. Kung ikaw may vision, ano naman yung kay Pangulong Marcos Jr. na nakakausap niya yung tatay niyang matagal ng patay? Ano naman yun? Ano naman yung ganon? Ano naman klaseng vision yun? Yung kay Marcos Jr. na ultimong tatay niyang ilang dekada ng patay, nakakausap niya pa daw. Ang lalakas ng tama nyo. Kakaiba kayo. Iba to si Lover Boy. Kaya mahal na mahal ka ni Ma'am Shitars Kilala niyo si Ma'am Shitars? Mamaya, tignan nyo ha. Ito pa Bumaba ang krimen at nagmahal ang droga. Ang doroga. Patunay lamang na mas maayos na umano ngayon. Malinaw na statistic
na bumaba ang krimen at mas naging mahal ng droga. Nariyan pa rin ito pero hindi kasing lala tulad ng dati. Duterte na naman. Duterte na naman. Walang kasawa-sawa sa mga Duterte ah. Bumaba ang droga? Pwede nga. Kaya ang daming adik lalo ngayon eh. Tapos sasabihin mo bumaba ang krimen? Pwede nga. Hindi nga kami makalabas ng bahay pag madilim na eh. Natatakot kaming ma-hold up, masaksak, mapatay ng mga adik eh. Sabi mo bumaba ang krimen? Uy, paalala lang ha. Ang Maynila at ang Quezon ay pang top 2. Pang top 2 ba? Kung di ako nagkakamali. Pang top 2 sa buong Asia na pinaka malalang krimen. Paalala ko lang kasi baka hindi mo alam ha. To si John B. Cremulya. Sabi mo, di ba may vision ka? Sabi mo may vision ka eh. Sige nga, hulaan mo kung nasaan ng mga drug lord. Di ba? Sabi niya may vision siya eh. Hulaan mo nga kung nasaan yung mga drug lord. Hulaan mo nga talaga kung talagang addict si Marcos. Sabi. Ang inan to, puro kasinungalingan mga pinagsasabi mo. Eto. Kung sakaling gerahin tayo ng China, ihileran nyo sa harap ng bakbakan itong spoke ng Coast Guard na si Jay Tariela. At yung kayabangan ng mga senador, sila ang unang lumusob o kaya ibalan nyo sa kanyon. Tignan natin ang tapang nila, tangina. Ang lupit din itong anak ni Congress ni Senator Marcoleta, no? Tama naman. Sa tutusin, ito naman nagpapalaganap ng gulo sa China. Dakdak ng dakdak, tapos wala namang bayag. Kaya ako, pabor ako dun, na yung mga senador na kinakalaban yung China, kapag nagkagera ha, kayo yung unang lumaban. Putay na baka bigla kayong mawala pag may gera na. Hayop kayo. Grabe no? Representative Paulo Henry Marcoleta. Palakpakan natin. Isa sa mga natitirang matinong kongresista, no, ng yan, at may tapang kagaya ng kanyang ama. Tapang at talino. At speaking of Ma'am Shitars, eto si Ma'am Shitars. Paano? Wait lang, gagayahin ko to ah. Nahagip pa si Bilyar. Isa sa mga huda sa mga Duterte nahagip. Hindi ko alam kung ito ba ay talagang mannerism lang ni Ma'am Shitars, ni First Lady Lisa Araneta Marcos, or ano mong may kukomento nyo rito mga banateros? Ano bang pati yung yung isang picture na sa dulo ay kitang-kita nyo parang nag-lock ang kanyang panga. Dito ay nanilisik ang kanyang mga mata. Bakit dilat ang iyong mga mata? At kay likot ng iyong mga panga. Kahit di mo magsabihin, pagiging adik nyo'y nararamdaman namin. Nalilisik no? Grabe. Grabe to, no? Lupit. Ang lupit. Talagang parang parang malalaglag na, no? Ewan ko, baka ganito talaga siya mag-facial reaction. Mag-face reaction, yung ganyan. Kasi ako, face reaction ko, paano ba? Yung panay, ganun. Ay, hindi pala. Yung panay, kagat ng labi, yan.
Lagi akong gumaganyan. So, natural na ho sa akin yan. At yan, yung sa mata, minsan sa tenga. So, dito kay Ma'am Shitars yung pag ganun. Yung mga taong gumaganyan eh. Diba katulad nung anak ni Amy Marcos? Yung laging na parang umaano yung kanyang hindi ito. Kumukusa na sarat tsaka bukas. Okay, Ma'am Shitars, yung mata ng nilisik at yung panga. Hayaan na natin, Ay, ganun talaga ang buhay-buhay. At eto na nga, ang video na sinasabi na Amy Marcos muntik nang itulak or tinulak si Marcos Jr. sa helicopter. So, panoorin natin. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila maraming tao. Inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni, may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon. Nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helikopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok yung isa pang gabinete, si Sam, si Anton Lagdomeo. Mali kayong pareho. Ito, 100 piso ko dito. Hulog nyo natin sa bintana ng helikopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Ivy, sabi niya, mali kayong lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo lahat ng Pilipino. Yun pala yun. Idol! Yun pala yun. So, sabi, kung para daw mas sumaya daw mga Pilipino, ilaglag daw si Marcos Jr. sa helicopter. Yung pagkaloko, may pagkasira ulo dito sa Atty. Topacio, Wag naman ganun, wag kayong madahas. Wag kayong dahas. Sabi niya, mali kayong lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo lahat ng Pilipino. Galing! Idol! So yung video nito. Ayos! Galing! Galing! Sabi daw ni Amy, ilaglag nyo ang kapatid ko sa helicopter para maraming matuwang Pilipino. Gago din to si Amy Marcos, lakas ng tama Gusto mo mo wala si Ngagba? Gusto mo nang mawala mawala si Bangag, Amy? Sumasakit na ba rin ba ang ulo mo? So ito naman yung about sa sakit ni Ngagbers. So ito, panoorin natin. Okay guys, tingnan nyo itong post na to. Ayan, nagpakita na ang ating PBBM. Yan, di ba? Kaya lang, alam nyo naman, Ayan may kita dyan ng payat niya. So, yan, okay? ang mata ng mga netizen masyadong malikot. So, may naobserbahan sila. Ayan, binilugan niya yan. Sabi, colostomy bag na ba to? O, di ba? May colostomy bag kasi bumakat sa sa barong niya. Sa damit. Ayun, yung bilog na pula na yun, okay? Natin ha. So, ginawa ko, Sinom. medyo, inano ko, ayan, zinumtin Sinom, ko. oo nga, At hindi pa ako nakomportable. Kasi mukhang colostomy bag nga talaga. Yan. Kasi pumayat si BBM, kung tiyan niya man ito, hindi ba bakat yung bilbil niya? Kasi pumayat nga siya. So bakit nga ba may gano'n? Hindi kaya baka may personal siyang baril? Mali natin. Tapos isinom ko pa, ay, parang legit, parang colostomy bag nga talaga siya. Kasi kung mapapansin mo, wala naman dun sa may kabila. Ibig sabihin doon lang sa may kabila, di ba? So, eto na, di ba may diverticulitis siya. So, ito na. Pag-usapan natin So yan ito yung parang bubutasin yung bituka mo, tapos doon dadaan yung dumi. colostomy. Ayan yan. Yan ang colostomy. Okay. Ayan yan. Nagkakaroon siya ng stoma. Okay. Ginagawa yan sa mga taong hindi na makalabas yung jebs niya. Nako. Kasi barado na yung sa lower part of the colon. Kasi nga meron na siyang diverticulitis. Pag may Nako. diverticulitis ka, babara na yan. So, ang tanong,
yung mga taong may ganyan, magtatagal pa ba? Di ba? O, teka ha. So, eto na nga. O, di ba? Patient with colostomy. Yan, colostomy. Ayan, colostomy bag, colostomy. Yan. Lifespan. Alam ko tumatagal din naman yan. Ayan. At okay naman pala. Ang sabi dito, a colostomy bag doesn't really affect how you will live. Oo. Pero kung may colostomy ka na, tapos tira ka pa ng tira ng pulburon, eh mapapaaga ka talaga. The indicator of your lifespan will be how well the colostomy... Oo nga naman. O ganito yan, na-explain ko sa inyo ha. Sandali lang. Isang nurse, ang dami ko nang na-encounter na colostomy bag at nagkakaroon ako ng colostomy bag. So ibig sabihin, nurse siya dati, Patient okay? with colostomy bag care. So ang Okay. pinaka-importante dyan is keeping it clean. Oo. Yun nga lang kasi, since talagang lalabas yan yung mga germs, kasi yung tawag dun sa bilog, ilalabas kasi yung part ng bituka mo. Oo. Yung bituka na yon malapit ng labasan ng germs yun. Oo. Doon lalabas lahat ng germs. Ang pinaka-crucial dyan sa ostomy ang tawag doon, or stoma. Yan, stoma yung parang pinaka-bilog na Okay. butas na nilabas sa bituka mo is yung infection. Madalas talaga, infection talaga ang kalaban. Alam mo, hindi naman nai-infect yung pinaka-ostomy kasi sanay sa germs yun eh. Ang nai-infect yung balat na nakapaligid doon. Kaya dapat talaga yung magti-take care sa'yo, maayos at malinis gumawa. At saka yung ostomy bag, swak na swak to lang doon sa kanyang paglalagyan. Kaya nga lang talagang madalas doon sa mga naging pasyente ko. Kasi hindi lang naman ako nag-aalaga. Pag ako nagkabit, okay na okay, swak to na swak to. Kasi malandi ang lola, syempre Becky, maayos ako magawa o very delicate. Paano kapag yung karelyebo ko ang gumawa? Doon, napansin ko, madalas nagkaka-infection siya. Kaya most of this person, nagre-rely talaga sila sa antibiotics. So delikado rin kaya lang talaga, kasi, no? hanggang kailan ng antibiotics, di ba? Minsan isang araw ng buhay mo, palala na yung infection na yan eh. Eto yan na, hanggat hindi gumagaling yung condition doon sa lower na colon, yung papunta na sa rectal or papunta na doon sa puwet mo, hindi pwede tanggalin yan. Kailangan ma-diagnose muna through proctoscopy. Ano yung proctoscopy? Proctoscopy, papasukin ng parang telescope na parang lente yung ano mo, puwet mo, mahaba yung tube yun. Naku sanay dyan si ano. At tinutumbungan nga daw yan eh. Diba? Tapos nagbabayad sa lalaki ng 2.3 million, diba? Para lang tumbungan siya. Kung ngayon, kung ang doktor may isasalpak sa wet packs niya, ano lang yun, basic yun. Titignan doon kung okay na ba, kung okay na ba yung bumabara, kung wala na ba Okay. bumabara, kung pwede na, or i-surgery. Para pagka, pinaprepare kasi yung lower colon eh. Para matanggal na talaga lahat ng mga natitirang germs doon. Tapos, bibiakin yon. Pag biniak yun, i-scrape off yung mga bara. Ganun lang Nako. yun. Ngayon, yung mga taong, o yung mga patient na nag-undergo ng ganyang colostomy, hindi pwede yan sa solid diet. Mostly yung ino-osterizer lahat ng diet niyan. Yung mga bine-blender, dinudurog-durog. Tapos minsan naman, meron silang mga diet na nabibili na. Ready. Wait lang nga kasi kung biniblender lahat ng kung biniblender lahat ng pagkain ng isang may sakit or may colostomy, so ibig sabihin tama nga yung sinabi ni Recto. Kasi di ba sabi ni Recto, sino ba naman daw ang hindi papayat kung ang palaging kinakain ay sabaw? Tatandaan niyo yun? Ewan ko, nandito pa sa cellphone ko yun ha. Natatandaan niyo yun? Diba? So ibig sabihin, yung tinutukoy ni Recto na sabaw na kinakain, na ang sabaw hindi naman kinakain, kundi hinihigop yan. Baka yung mga pagkain ni Marcos Jr. ay bini-blender. Patay na, lagot. Okay. Made na. Iinumin na lang nila or kakainin na lang nila. Ganun kahirap ang may ostomy. Hindi ka na pwede kumain ng mga dati na titikman mo. Kaya yung ginagawa namin, pagka may patient kami ganyan, patakaw. Yung ba, natatakaw siya sa lechon. Hindi niya pwede lunukin. Hindi niya na talaga pwede lunukin yan. So, ito ang advice namin minsan sa kanila. Ma'am, ngatain nyo. Oo, pero iluwanin nyo. Parang at least, di ba, natikman mo kung ano yung sarap noon, naranasan mo paano ngatain yon, pero hindi mo pwede lunukin. Iluwa mo. Yung lahat lang ng lulunukin mo, yung proper na Katas talagang lang. in-advise ng doctor sa'yo. Hirap pala Hindi may pwedeng ganyan, no? Mga solids. Usually talaga, dapat liquids lang. Kaya lang, minsan kasi nagkakaproblema kami sa patient. So, ang pangit naman kasi ng lasa pag lechon tapos inosterizer mo. Pwede naman. Kaya lang, iba pa rin talaga yung inata mo. So, ang ginagawa namin, inosterizer namin minsan yung lechon, ganyan. Tapos, ginagawa namin, kunwari,
sasawsaw niya yung daliri niya sa sauce, tapos gaganyan yung tapos sisipsipin niya yung ganun. Eh, Hirap noon yun, nung panahon ko, ewan ko lang kung ano na ngayon, siguro may iba-ibang flavor na yan, yung mga diet niyan. Pero pwede naman pa rin talaga yung mga katulad ng malunggay, lalagyan ng kalabasa, yung mga ganun. Kasi kailangan talaga proper ang diet eh. Kasi usually pag gaganyan nga, kailangan yung immune mo. Pero ang ano niya kasi, ang hirap ng ganun, no? Lahat ng pagkain mo i-blender, puta na. Tagaan. So, sa palagay ko, kung totoo ba yun may colostomy si BBM, wala namang masama kung meron. Eh ano ba yun kung meron, di ba? Walang masama. Eh kung kailangan talaga ng katawan niya, kasi nga meron nga siyang sakit eh, di ba? Ano magagawa natin? Sinabi naman doon sa video ko dyan na wala namang effect sa kanyang lifespan, di ba? Mabubuhay pa rin siya ng matagal. Oo. Tapos sinabi naman na yung lifestyle niya, hindi naman magbabago. Eh di okay na. So, Huwag lang ganun pa rin, mag-limit. no? Promise. Isa yan sa pinaka nagiging problema namin noon. Not unless otherwise, kung yung mga bag ngayon, mas matibay na, mas madikit na. Pero usually, pagka nag-leak yan, natanggal, o kaya nag-activity siya nang hindi sinasadya, tapos natanggal yan. Ang No. kyontot niyan, promise. Yung tot, sabi yung baho. Grabe, no? So, yun, ewan ko lang kasi, si Marcos Jr. kasi, kadalasan ko nakikitaan ng ano yan, bulletproof vest. Meron siya sinusuot lagi si Marcos Jr. So, kung may bumakat man doon, baka bulletproof yun. Hindi naman natin pinapanalangin na meron na siyang colostomy. No, hindi naman natin. Pero malay natin kasi bigla siyang pumayat din eh, no? At doon nga sa pahayag ni Recto, parang nagkaroon ho tayo ng ano na, hindi kaya talagang ano, talagang kaya kinakain ng sabaw. Sabaw kinain. Ang papaya nilalagay sa tinola. Ang sabaw hinihigop, hindi kinakain. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa kwento ni Attorney Topacio na ipinapatulak daw si Marcos Jr. sa helicopter. At etong si Marcos Jr. ay may colostomy na. So anong may kukomento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.